Good day, Kamaster! Sa video na to, gusto ko lang po i-share sa inyo itong battery ng ating customer na si Madam dahil kadali-dali daw malulubat samantalang sa electric pan lang naman daw ito ginagamit, maliit pa na electric pan. Bakit daw mabilis malubat? Yun po ang ating tatalakayin ngayon. Ang sabi ko naman kay Madam, kaya ganun po Madam na madaling malulubat ang battery ninyo dahil wala pong regulator or charging system or alternator ang inyong pinagagamitan. Kasi kung sa motor yan or sa sasakyan, hindi po ito basta-basta nalubat kasi po nagcha-charge or nagkakarga po ang alternator na siyang nagsusupply para hindi malulubat ang isang battery. So yun po ang sagot ko kay Madam. So meron po tayong battery dito na 2SM. Ang size po nito na battery ay 2SM, 12 volts, 50 ampere, maintenance free battery. Ibig sabihin, ready to use or disposable po ang battery nito at once na ma-meet na niya ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery nito or itatapo na, papalitan na ng panibago, palitin na po sa madaling salita. Atin ito ngayon i-check kung ano nga ba ang problema sa battery nito, baka may sirang butas nito sa loob. So unang-una na gagawin natin sa pag-check ng battery, iba-battery tester po natin ito. Kabit lang natin ito sa positive at dito sa negative. As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 5.25, 5.28. So paiba-iba ang reading sa voltahe ng battery na ito. Ang nakalagay po dito ay dead. Kulay red ang light indicator ng ating battery tester. So tumutunog. Negative ito, sira na to. So ibig sabihin, may problema sa battery. Patay po ang battery na ito. So aalisin natin itong sticker sa ibabaw ng baterya. I-check natin yung tubig ng battery kung ano ng status or kondisyon. Kung normal pa rin ba, kung wala bang sira o meron. So babaklasin lang natin ito. Kahit ganyan lang po, pwede nang alisin ang mga takip na anim. Sa pagbubukas naman nito, kayo po ang bahala kung ano yung gusto nyong gagamitin. Pwede rin naman nito flat screw at saka pera, piso. Ito, piso. Pwede rin 25 centavos. Sa pagbukas nito ay clockwise po ang pagbukas nito. Ganito po. Yan. Pag ganun siya. Yan. Clockwise po ang tawag yan. Yan. Clockwise po lahat ang pagbukas nito. Itong 6 na butas na to. Yan. Yan. Sa mga nagtatanong naman, sa pagsara naman po nitong mga takip nito ay pa counterclockwise po. O, bigyan ko kayo ng example. Ganito po. For example, ikakabit na natin yan. So pag ganito po, counter po clockwise. Pag ganun po. Yan. Counterclockwise siya. Yan. Yan. O, di ba sarado na po yan. Pagbukas natin ay clockwise po. Pag ganun. Yan. Yan. Bukas na yan. Susukatin na natin yung tubig niyan, specific gravity. Ang gamitin po natin na itong hydrometer test. So, ulit tayo, hydrometer tester po ang tawag. Sa mga hindi po nakakaalam, hydrometer tester po ang tawag dito. So, susukatin natin. Una tayo dito sa positive. Ang sistema kasi dito ay positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, mag-una tayo dito. Ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge lang po ang battery na to. So, pangalawang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge pa rin. Lobat po, recharge. Pangatlong butas tayo. Sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175. So, recharge ang baterya, lobat. Pang-apat na butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175. So, recharge pa rin. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175. So, recharge pa rin. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175. So, recharge pa rin yan.
So overall, ang status sa battery na ito ay recharge lamang po siya. Wala tayong nakita na sira ng battery. Pero hindi po nagtatapos dyan. Kasi kung minsan, doon po natin malalaman ang sira ng plates or butas ng battery after charging. Pagkatapos natin i-charge. So bukas, pagkatapos natin i-charge, sukatin pa rin natin ang specific gravity ng battery kung normal or may sira. So i-charge natin to. So dito natin sa i-charge sa isang battery charger. Hilain lang. Lipat natin ang camera. Yan. Dito natin sa i-charge sa isang charger. Kulay pula na charger. Ayan. Yan natin sa i-charge. So kuhanin natin itong alligator clip na kulay pula. Dito natin ikakabit sa positive polarity ng battery. Yan. Isa naman. Negative alligator clip ng battery charger. Dito natin sa ikakabit sa negative polarity ng baterya. So ganyan po. Tama po ang pagkakabit natin. Kailangan higpitan nyo. Ayusin yung pagkalagay sa alligator. Kailangan hindi siya maluwag. Kailangan mahigpit po ang pagkakapit para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa battery. So sasaksak natin dito sa unplug sa saksakan niya. Sa itaas. Ito. Yan, nakasaksak na yan at i-open na natin dito. Yan. Tapos dito. Mapapansin nyo, tumaas agad yung ammeter ng ating battery charger. Nagpapahiwatig na nagkakarga po ang battery. Nagcha-charge po ang battery. Ayan. Ayan po ang itsura ng battery. Nagcha-charge po yan. So ang oras natin ngayon ay alas 11:09 na ng umaga. So pakita ko lang sa inyo. Ayan. Alas 11:09 na ng umaga. Yun. I-update ko po kayo mamayang gabi or bukas ng umaga kung kailan ma-full charge ang battery nito. So standby lang muna tayo. Hindi pa po tayo tapos at may karugtong pa ito. Many hours later. So ito na po mga kamaster, update sa ating sinacharge kahapon ng alas 11:09 ng umaga. Nag-burn out po siya ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8:40 ng gabi. Bumalik ang kuryente. Sinarge natin ito kagabi ng alas 9 ng gabi, magdamag na hanggang ngayon. Ang oras po natin ngayon ay ayan, alas 8:16 na po ng umaga. So yan po ang ating oras. So ngayon, atin na po itong sabay-sabay na aalamin kung ito po ba ay full charge na. I-off muna natin dito. Ayan. At dito. Ayan. Bunutin natin dito. Ayan. Ayan. So, tanggalin natin dito. So, i-battery tester natin. Positive at sa negative. As you can see, kamaster, 13.7 volts. Good battery na siya. Ayan. Full charge na po siya. Sukatin natin itong specific gravity. Kung tunay nga ba na full charge. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175. Malamang ito ang may iba, tumapat sa kulay pula. So sira na po ang plates nito. Pangalawang butas, ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250. Goods na siya, goods. Pangatlong butas, ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250. So, goods. Pang-apat na butas, ang sukat ng tubig ay 12.50 pa rin or 1.250. So, goods pa rin. Panglimang butas ay 12.50 or 1.250. So, goods pa rin. Pang-anim na butas, last but not the least, ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250. So, goods pa rin. So, ang status sa battery na ito ay bad battery na po sa kadahilanan may isang sirang butas po siya. Okay? Magagamit na lang ito pang sound stereo, pang ilaw, pero kung starting purposes, malabo na po. So, yun lang. I hope nakatulong. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Paki-subscribe na rin ng ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!